Natulala na lang ang mga demonic order habang pinagmamasdan kung paano pagpira-piresuhin ni Kang Wu ang mga demon na sinumon nila. Hindi nila maunawaan kung paanong ang mga ito na mula sa hell ay baliwala lang na natatalo. Hindi naman nag-iisang nakikipaglaban kundi kasama pa ang tatlong mahuhusay na player, kaya't kinabahan ng mga kalaban na baka hindi matuloy ang plano nilang pagsuman sa malakas na demon. Sigaw ng pinuno ng demonic order na kailangang mas tatagan pa ng mga demon ng kaunti pang oras, pagkasabi nun din niya na malaya ng mabilis na paglipad ni Kang Wu papalapit sa kanya. At malakas siyang binigwasan sa mukha na hindi niya na nagawa pang iwasan. Tanging sigaw na lang ang nagawa ng lalaki habang lumilipad sa ere sa lakas ng natamong atake. Mabilis na sinundan ni Kang Wu ang tinulsikan ng lalaki, at habang duguan itong nakasandal sa puno sinabi ni Kang Wu na umamin na sa kanya ang lalaki dahil walang ibang naroon. Bagaman nahihirapan ay patuloy na nagmatigas ang lalaki at sinabing wala siyang sasabihin na anuman. Bigla naman siyang nagulat nang sabihin ni Kang Wu na alam niyang ang buhay na walang hanggan ang nais ng lalaki, alam niyang sumali ito sa demonic order upang maging immortal. Kasabay nun pinaganya niya ang power of dread upang bigyan ng nag-umapa na takot ang lalaki, saka sinabing walang silbi ang pinaghirapan nito kung ngayon niya natatamhan ang kamatayan. Binalot ng matinding takot at pagkabahala ang lalaki habang patuloy ang pagtatanong ni Kang Wu sa pamamagitan ng power of dread. Itinanong pa ni Kang Wu kung nais pa ba nitong mabuhay, na ikinanginig naman ng lalaki. Hindi na maayos ang kanyang paningin sa paligid at animoy nanunuot sa buo niyang pagkatao ang takot. Nang makita iyon ni Kang Wu agad niyang inalis ang power of dread, sa isang pitik lang ng daliri. Ipinangako pa niya sa lalaki na bubuhayin niya ito sa ngayon ni Tyrion na kanyang god na pinaglilingkuran. Animoy bumalik naman sa sarili ang lalaki at naalalang narinig na niya noon si Tyrion sa mga guardian, ngunit napatanong siya sa isip kung talaga bang ang halimaw na gaya ni Kang Wu ay kasapi noon. Hindi man kapanipaniwala dahil sa pag-uugali ni Kang Wu pinili pa din ng lalaki na magtiwala, dahil sa nabanggit ang pangalan ni Tyrion upang magkaroon siya ng pagkakataong mabuhay. Nakangiti siyang lumuhad sa harap ni Kang Wu at sinabing sasabihin niya ang lahat niyang nalalaman, habang buo ang tiwala sa ating bida na hindi nito babaliin ang pangako dahil nakataya ang pangalan ni Tyrion. Matamis at inosenteng ngiti naman ang itinugon ni Kang Wu sa lalaki, na lalong dahilan ng kanyang pagtitiwala sa salita nito. Sinimulan niyang ikwento at sabihin ang kanilang mga plano. Matapos iyon agad bumalik si Kang Wu sa kinaroroonan ng kanyang mga kasamahan, at doon nadatnan niyang pinapagaling ni Sola ang nasugatan nilang kasamahan gamit ang Wave of Light. Manghang pinagmasdan ni Mugen ang katawan dahil hindi lang mga sugat niya ang gumaling, maging ang pagod at ngalay sa pakikipaglaban ay naglaho din. Sa isang banda manghang napangiti ang anak nito sa pakiramdam na lalong kuminis ang kanyang mukha. Tanong ni Sehun kung kailan natutunan ni Sola ang magic na ito. Maging si Gaia ay gumaan din ang pakiramdam na para bang kakagising lang mula sa masarap na tulog. Sagot naman ni Sola na ito ang natanggap niyang abilidad matapos maabot ang 8th stage. Nakangiting sinabi ni Sola na marahil matindi ang pagod ni Kang Wu kaya't nag-presente siyang gamitin muli ang magic, pagsingit naman ni Yanjo na gawin din ito sa kanya ni Sola. Napangiti naman si Kang Wu dahil napatunayan niyang mali ang iniisip niyang hindi na makakatulong sa kanya si Sola. Dahil matapos niyang malimpasan ng 120 stats inaakala niya noon na hindi niya nakakailanganin ang buff nito. Nakita naman ni Yanjo ang ngiti ni Kang Wu kaya't nakapamiwanggan niyang saad sa isip, kung ano ba ang nakita ng ating bida na maganda kay Sola na para bang nagseselos. Naramdaman agad ni Kang Wu ang epekto ng panggamot ni Sola, dahil unti-unti nidang naglalaho ang guilty niya sa hindi pagtupad sa pangako kanina sa lalaki. Nagdalawang isip man na patayin ito kanina ngunit sa huli ay pinili niyang sirain ang pangako, upang makasiguradong walang makakaalam ng katotohanan. Matapos gamutin si Kang Wu inis na napalingon sa gilid si Yanjo, at itinanong kung tuluyan na bang natapos ang kanilang pakikipaglaban. Sinabi pa ni Yanjo na wala na siyang maramdaman na kakaiba sa paligid kaya't maaring tapos na nga ang laban, ngunit ipinagtataka nga ang bilang pagkawalan ng mga bangkay ng demon kagaya ng nangyari kay Oryx. Saad naman ni Sehun na nakita niya kung paano nilamon ng itim na usok ang katawan ng mga demon bago tuluyang maglaho sa hangin. Maging ang Huarang Commander ay hindi maiwasang magtaka, at wala silang kaalam-alam na ito ang gluttony ng siraulo nating bida. Upang pagtakpan ang kanyang kapangyarihan sinabi ni Kang Wu na iba-iba ang katangian ng mga demon, at marami pang silang hindi nalalaman.
Sinang-ayunan naman ito ni Gaia, samantalang nasa isip ng ating bida na hindi pa sapat ang mga nakuhang enerhiya mula sa mga demon at hindi man lang umabot sa 130. Ang orihinal na plano ni Kang Wu ay antayin na si Satan ang magsugo sa kanya ng mga high-level demon, ngunit hindi na ito maaari ngayon dahil sa narinig na plano mula sa lalaking demonic order. Sinabi ng lalaki bago niya ito patayin na ang demon mula sa ninth hell ang balak nilang ay summon. Bigla namang nagkaroon ng pangitain si Gaia, at gulat na sinabi ang planong pag-summon ng demon mula sa ninth hell. Nagulat ang lahat sa kanilang narinig at doon sinabi ni Gaia na mula ito sa kanilang god na si Gaia. Napalingon naman si Kang Wu sa screen nang lumabas ang bago nilang S-rank special mission. Nakasaad pa dito na kailangan nilang pigilan ang pag-summon sa demon mula sa ninth hell, samantalang humingi pa ng tawad ang god na si Gaia dahil ito lang ang magagawa niya para sa mga guardian. Pinagmumura naman ni Kang Wu ang god na si Gaia sa kanyang isip, dahil plano pa nitong sirain ang kanyang plano na lumunin ang demon mula sa ninth hell upang maabot ang 130 stats. Biglang napagtanto ng lahat na hindi pa tapos ang seremonya ng pag-summon, kaya't nangako silang gagawin ang lahat upang hindi ito matuloy. Sinabi naman ni Yanjo na mukhang hindi na nila ito kailangang pigilan, base na din sa reaksyon ng mukha ni Kang Wu na kasalukyang nakangisi na parang baliw at nag-iisip kung paano matutuloy ang pag-summon. Hindi naman sumang-ayon sa naiisip ni Yanjo si Gaia, dahil ayon sa kanya kahit nataglay ni Kang Wu ang kapangyarihan ni Tyrion, wala pa ding kasiguraduhan kung magagawa nilang talunin ang demon mula sa ninth hell. Saad pa niya na ang gawin ang lahat upang hindi matuloy ang pag-summon, ang pinakamadaling paraan upang manalo. Halata namang ikinainis ni Kang Wu ang pagiging matalino ni Gaia, kaya't agad siyang nag-isip ng paraan at sinabing meron siyang plano sa isip. Sinabi niyang merong isang lugar na nararamdaman niyang may madilim na enerhiya sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Tyrion, ito ay upang lituhin ang mga kasamahan at ilayo sa totoong lugar ng pag-summon. Sa kabilang banda 5 minuto na silang nagpapalipad-lipad sa ere ngunit hindi pa din nararating ang lugar na sinasabi ni Kang Wu. Nagtataka na sila at napapatanong kung tama ba ang daan na kanilang pinupuntahan, habang pangungumbinsi ni Kang Wu na malapit na silang makarating. Napapamura naman sa isip ang baliw nating bida dahil hindi na niya maaari pang tagalan ang pag-iikot, at kung gagawin niya ito ay maaari itong ikasira ng kanyang kredibilidad. Bigla namang may malawak na liwag silang natano mula sa di kalayuan, at doon nakahinga ng maluwag si Kang Wu saka sinabi sa isip na sa wakas ay nagtagumpay siyang lituhin ang mga ito. Mas lalong binilisan ni Kang Wu ang paglipad saka nagpaalam sa mga kasamahan na mauna. Natatakam pa niyang tinungo ang lugar at inaasahang mataas na klase ng demon ang kanyang madadatnan. Mula sa taas ay bumaba siya sa harapan ng mga pusit na demonic order, habang nakahanda ang mga itong humarap sa kanya na animoy nag-iintay sa kanilang pagdating. Iginiya niya ang espada at bida-bidang sinabi na doon na nagtatapos ang kasamaan ng demonic order, suot niya ang mask ng mga guardian upang itago ang kanyang demonic energy. Agad namang sumunod sina Gaia ngunit napagtanto nilang huli na ang lahat, samantalang puno ng excitement si Kang Wu na malaman kung sino ang nasummon ng post-it na demonic order. Malalakas ang yabag ang demon na lumabas mula sa fissure, habang nagtatawa ang miyembro ng demonic order at pang-iinsultong saad na hindi na matatakasan pa ng tagasunod ni Gaia ang kanilang kamatayan. Lumabas mula dito ang malaking pulang demon saka sinabi ng mga lalaki na sambahin ang Great Demon mula sa ninth hell, walang iba kundi ang nakakapangilabot at mapangwasak na si Balek. Takang tanong naman nito kung sino ang mga lalaking nakamaskara. At mabilis na sagot ng mga ito na sila ang tapat niyang tagapaglingkod na naghahangad ng buhay na walang hanggan. Iritang pinag-cross ni Balak ang kamay sa katinapunan ng tingin ang ating bidang kasalukuyang pinagpalawisan, dahil sa magkahalong kaba at gulat nang makita ang tapat niyang alagad sa hell na si Balak. Nanlaki ang mukha ni Balak matapos siyang makita at nag-umpisang pagpawisan ng malamig si Kang Wu. Nangungud itong bigla sa kanyang harap at sinabing sa wakas ay nakita niyang muli ang Demon King. Natulala silang lahat maging ang dalawang kasapi ng demonic order, at puno ng pagtataka nang ipahayag pa ni Balek kung paano siya nang ulila sa ating bida. Puno ng pangungulila ang bawat salita ni Balek na sinabi pang nagpunta siya sa Earth upang gampanan ang kanyang tungkulin sa Demon King. Napaiyak pa ito sa sobrang tuwa na patuloy sa pagtawag kay Kang Wu, dahil doon natulala ang mga kasamahan ng ating bida at puno ng pagtataka ang bawat titig sa kanya. Paliwanag ni Kang Wu na mayroon lang hindi pagkakaintindihan,
at itinangging kilala niya si Balak. Samantalang sabog ang sipon ni Balak sa kakaiyak sa pabis na pangungulila at kasiyahan na muling makita ang kanyang hari. Hindi naman umubra ang pang-aalo at pagsubok ng dalawang miyembro ng demonic order na patigilan si Balak, samantalang hindi din maipinta ang mukha ng ating bida sa pag-iisip kung paano mag-uapaliwanag sa nakatitig na mga kasamahan.